color ay verde. Ito ay kapayagan ng paglago, buhay at paglago. Ito ang pinakamahabang panahon ng Christian calendar mula sa pagdaan ng Pentecostes at matatapos lamang pag sumapit na tayo sa Advent o pagdatal. Kaya mahaba-habang binibigay sa atin ang ating kalendaryo para tayo ay lumago at tayo ay lumago sa mga iba't ibang paraan. Sa ating titingnan ang ating aralin kung paano ito makatulong sa ating paglago. Bago natin gawin yun, tayo ay manandaling manalangin. Samahan niyo kami Panginoon sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Buksan niyo ang aming puso at diwa sa inyong presensya at pinig at sa inyong mensahe. Gamitin niyo ako ang iyong paglingkod upang ang iyong kalooban ang siyang kahayag sa pangalan ng anak ng Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Kanina ating binasa ang kwento tungkol sa pagpapagaling o pagpapalayas ng demonyo sa isang alihan ng demonyo. Sa kwento, si Jesus ay tumawid sa ibayo ng lawa ng Genesaret o kaya ang ating mas kilala na Sea of Galilee. At doon sa kabila, dumating siya sa lugar ng mga Geraseno. Ito ay isang hindi siya kudyong lugar, kundi ito ay lugar ng mga Hentil. Kaya doon sa ating kwento, mapapansin natin na may bahagi ang mga baboy doon. Baboy ay hindi malinis para sa mga kudyo. Pero dahil ang lugar na yun ay lugar ng Hentil, walang problema sa kanila yung mga baboy. At tuloy muna natin yung kwento. So pagtawid ni Jesus doon sa ibayo, siya ay sinalubong ng isang mamang inalihan ng masamang spirito o mga demonyo. At kontrolado siya ng mga demonyo ito. So, makikita natin sa kanyang katayuan, kanyang kalagayan, na wala siya sa kanyang tamang isip. Una, siya ay hubad, walang damit. Damit ay isang paraan kung paano tayo buhay sa isang komunidad. Marahil both physically and spiritually, meron mga bagay, pati na emotionally, meron mga bagay sa buhay natin na kailangan matakpan o hindi hayag sa lahat. At ang ating mga damit ay isang paraan kung paano tayo nakikisalamuha sa ating kapwa. Itong mamang ito, hindi lamang walang sablon, walang damit. Siya ay hindi nakatira sa komunidad. Siya ay nakatira sa mga libingan. Siya ay nakatira sa mga patay. So, hindi siya nakikisalamuha sa mga buhay ng tao. Wala siyang pakialam. O actually, kung ating iisipin, dahil siya inaalihan ng masamang spirito, wala siyang kapalayan sa kanyang mga ginagawa. Bukod doon, sa pagsikap na siya ay ingatan, alagaan, at protektahan laban sa kanyang sarili, siya ay ginagapos ng mga kadena. Kaya lang, dahil dun sa kalakasan o pangyarihan ng masamang spirito, kanyang napapalito, napapatay
kapatid ito at siya ay hindi nila makontrol. Nung dumating si Jesus, napansin kagad ni Jesus yung kalagayan ng mama, kaya inutusan, sinabihan niya yung demonyo na umalis sa mamang iyon. At kaya kinonfront siya ng demonyo. Sabi niya, ano bang pakialam mo sa amin? Bakit kami pinahihirapan? No? Dahil sabi ng ni Jesus, umalis ka dyan, palayain mo yung mamang yan mula sa iyong kapangyarihan. Sa kwento natin, mapapansin natin na isa, kilala ng mga demonyo at si Jesus. At pangalawa, yung nakikipag-negotiate sila sa kanya. Huwag niyo ipabalik kami doon sa kalaliman na walang hanggan. Pwede ba? Doon na lang kami sa mga baboy pumasok. At hinayaan ni Jesus ang demonyo o mga demonyo na pumasok sa baboy. Sabi nung tinanong ni Jesus, yung pangalan ng demonyo, sabi niya, dito sa ating binasa, batalyon, sa English Legion. Ang Legion ay yun nga, isang batalyon ng mga sundalo. Napakaraming sundalo. So, itong mga demonyo na batalyon, pumasok sa baboy, yung mga baboy ay tumakbo sa pangin sila ay pumunta sa lawa at sila ay nalulod. Ngayon, nakita mo ng mga tagapag-alaga ng baboy na nangyari. Sila ay bumalik sa nayon o sa bayan at manayon at sinabi nila kung ano nangyari. Kaya mga tao lumabas at nakita nila, pagdating nila kay Jesus at dun sa mama, nakita nila yung mama na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at nasa tamang isip. Andun na yung kapahayagan na naibalik na siya somehow, hindi pa completely, pero nakipahagi na siya dun sa pamamalakad ng komunidad, nakatabit na siya. At nasa tamang isip na siya. Higit doon, nakaupo siya sa paanan ni Jesus. Ang ibig sabihin doon, siya ay nangangalan kay Jesus at ang posisyon sa paanan ng isang guro ay pagiging alagad ng guro yun. So doon sa mabilisang sulyap ng nangyari doon sa mama, mula sa isang tao na walang pakialam sa ibang tao, walang pakialam sa komunidad, hindi bahagi ng komunidad, siya ay naging isang taong nasa isip, nakikibahagi sa pamamalakad ng komunidad at higit doon, siya ay nagsimulang maging alagad ng Panginoon. Ito ang transformation na inaalok ng ating Panginoon, hindi lamang sa mga inaalihan ng demonyo, kundi sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang ating mga tinatago, kung ano man ang ating mga nagugulo sa ating isip, sa ating kalooban, maaaring hindi man tayo inaalihan ng literal na demonyo, ngunit meron sa buhay natin ang mga bagay na maaaring nagkokontrol sa atin. Madalas pinag-uusapan natin mga idolo natin, mga idolo sa ating buhay. Madalas sinasabi natin
natin, kayamanan, kapangyarihan, pangalan, mga lusts natin. At kung minsan sa mga idolo natin, mga sinasamba natin, ay siya ang nagko-control sa atin. Siya ang nagiging mga demonyo sa ating buhay kung hindi natin mapigilan, hindi natin maiwasan. Imbis na tayo ang nagko-control sa ating sarili, tayo ay kinokontrol ng mga bagay na ito. Ang imbitasyon ni Jesus ay lumapit tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya, at sa Kanya natin hanapin ang ating kalayaan mula sa anumang mga bagay na nagde-demonize sa ating buhay, mula sa anumang bagay na nagpapahirap sa ating buhay, mula sa anumang bagay na pumipigil sa atin para tayo ay makapamuhay na masagana at malaya. Mapapansin natin na nung paalis na si Jesus doon sa lugar na yun, sabi ng mama, gusto ng mama na sumama sa kanya. Pero pagiging alaga ng ating Panginoon, hindi lamang yung literal na tayo ay sumusunod sa kanyang mga yapa, sumusunod sa kanyang pinupuntahan. Ang sabi ni Jesus doon sa mama, huwag kang sumama sa akin. Uuwi ka at ihayag mo kung ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Umuwi ka at ihayag mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. At ang mamang yun ay hindi lamang umuwi sa kanyang tahanan, kundi pinamalita sa buong lugar kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Tayo ay inaanyayahan din ng Diyos na maging kanyang alagad. Tayo inaanyayahan na ihayag ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kanina sa Sunday School, sabi ni Ate Malu, yung isang kinatatakutan ng mga Kristiyano ay magpatotoo. Pero ang pagtotoo ay simple, ano bang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Ano ba ang karanasan ko sa Diyos? Hindi tayo kailangan maging theological sa ating approach. Kailangan natin ito ang aking karanasan. Sabihin natin, ito ang aking karanasan ng Diyos. Kita natin yung transformation ng dating inaalihan na masama sa Espiritu. Pansinin din natin na siguro yung reaction naman ng mga taga doon. Sila ay mga hentil. Hindi sila Hudyo. Wala silang kamalayan. Wala silang expectation na may darating na tagapagligtas. Ang karasanan nila marahil ay sa mga beyond yung human, yung mga kapangyarihan na hindi tao, ay yung kapangyarihan ng mga espiritu. Kaya ano bang kapangyarihan na hindi nila naiintindihan ay kanilang kinatatakutan. Kaya pag si Jesus ay kinatakutan nila, kaya tinaboy nila sa lugar na yun, sabi na, umalis ka na lang dito, natatakot kami sa iyo. Dahil hindi nila nakita kay Jesus na si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay makakatulong, si Jesus ay makakapagpalaya sa kanila mula sa mga kung ano-ano mga demonyo at makapagbigay sa kanila ng
Pag tayo ay aking sinubong ating buhay sa Kanya at tayo ay sumunod sa Kanya, ay magiging masagana at kasiyahan siya. Siya ang tutulong sa atin para harapin natin kung ano man ang ating mga bagay na umaakit sa atin at paghihirap sa atin. At siya ang magbibigay ng buhay na masagana at walang hanggan sa bawat isa sa atin. Isa ang requirement mula sa atin. Pagsuko, pagsunod. Habang tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagbahagi ng ating karanabahan sa aray na pagulay-gulayan natin, ilang percent ng buhay ko ang control ng Panginoon? Ilang percent ba ako ang nagpakontrol? At ilang percent ba ang kinokontrol ng ibang kapangyarihan? Mamaya, ako ay iimbita sa inyo na isuko o isuko muli ang iyong buhay sa Diyos kasama ang bahagi na iyong kinokontrol, kasama ang bahagi na kinokontrol ng ibang kapangyarihan. Tayo pa ito na natin. Buksan niyo po inoon ang iyong puso at pag-uuman, hindi lamang sa iyong katotohanan, kundi sa katotohanan ng kapangyarihan na hawak ninyo. Huwag nawa kaming matakot sa kapangyarihan yun. Huwag nawa kaming matakot na kayo ang siyang magpakontrol sa amin. Kung ito ay aming asahan at hanapin upang kami ay mapalaya sa mga bagay na hindi maganda. Mga kapangyarihan na nakakaakit. Mga maaari namin tawagin ng demonyo o mga Diyos-Diyosan sa aming buhay na nagiging sanhi ng kakulangan sa aming mga buhay. Patuloy naman kayong pagpahayag ng iyong sarili sa amin. At alam namin kayo na pati na ang pagsuko ay grasya galing sa iyo. Hindi namin kaya gawin kung hindi kayo ang siyang gumagalaw o kilos sa ating buhay. Kaya aming panalangin sa matalis na pangalan ng iyong anak, aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.